Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Kahit po sa kabila ng hindi magandang panahon ay hindi po tayo magpapapigil at patuloy po tayo sa pagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya naman tayo po ay makinig ng kanyang salita at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon sa umagang ito. Bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po sa ating Panginoon na ihanda niya po ang ating puso't isipan para po sa gawain ito. Hallelujah, Jesus. Nalangin po tayo, Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa. Lord, pinupuri at itinataas ka namin, Panginoon. Amin kang sinasamba, Lord God. Ikaw lamang po ang aming Panginoon na makapangyarihan, Panginoon. Ang Diyos naming buhay, tapat at tapat magpakailanman. Panginoon, sa umagang to, tinataas po namin ang gawain ito sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong gabay sa bawat isa, Panginoon, na magpupuri po sa inyo. Mula po sa worship team, Lord God, dalangin po namin, i-bless mo po ang mga awiting inihanda po namin, Lord God. Ma-bless rin po lahat po ng aawit at magpupuri sa inyo, Panginoon. Na sa pamamagitan po ng aming mga tinig, Lord God, maalala nila ang iyong kabutihan, Panginoon. Sila ay magpuri ng galing sa kanilang mga puso, Panginoon. At awitan ka namin, Panginoon, ng lahat ng pagpupuri, Panginoon, pagkat ikaw po ay nararapat dito, Panginoon. Ganon din po sa magbabahagi po ng iyong salita, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, para po sa inyong salita na ibabahagi niya, Panginoon. Gamitin mo siya bilang daluyan ng iyong pagpapala mula sa Kanya hanggang sa amin, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa lahat po ng taong nandirito, Panginoon. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso't isipan sa pakikinig po ng iyong salita. Naway maintindihan po namin ito, Panginoon. Magamit po namin sa aming mga buhay, Lord God, at maitanim namin sa aming mga puso. Dalangin po namin, Lord, ang tagumpay, Panginoon, ng aming gawain mula po sa umpisa hanggang sa huli. Ikaw lamang po ang aming pagpupurihan at sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Ang ngalan mo lamang ang aming sasambitin, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Kaya naman po tayong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 71 verse 23, ang mga labi ko'y magagalak na mainam pagka ako'y umaawit ng mga papuri sa iyo at ang kaluluwa ko na iyong tinubos. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayong mag-awit at magpuri sa ating dakilang Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Awitan po natin siya ng mula sa ating mga puso. Bakit naririyan ka palagi?
at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Pinayong isang na at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, Amen! Hallelujah! Ang ating Panginoon ay sapat na at higit pa sa ating pangangailangan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
sumasamba sa'yo, sagad sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Wala na ngang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na ngang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Amen. Hallelujah. Kay sarap pong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, aming Ama, aming Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon na siyang tapat mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, tatapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila Muli po tayong umawit sa ating Panginoon na dakila, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong laas sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Amen. Hallelujah. Dakila ka aming Ama, dakila ka aming Diyos. Purihin ka, Lord God. Sambahin ka namin, Panginoon, at amin kang pinasasalamatan, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa malawak mong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Sabi sa awitin mo, na ang pag-ibig mo ay malawak pa sa kahit na anong bagay. At mula ng umpisa, na kahit kami ay makasalanan, Panginoon, kami ay iyong inibig, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
Pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, sa dakila mong pagmamahal sa amin, Lord God. Sa malawak mong pag-ibig, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, tapat, magpakailanman, Panginoon. Lord, tinataas ka po namin sa umagang ito. Amin kang pinupuri at dinadakila, Panginoon. Sabi sa mga awitin mo na nagpapaalala sa amin, Lord God, ng aming umpisa, Panginoon, kung paano mo po kami tinanggap, na wala man kaming maibalik, Panginoon, sa iyo, pero sobra po ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, at ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na iyo aming kaming minamahal, Panginoon. Iniibig, Lord God, at ikaw po ang nagbibigay po ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Na minsan, Lord God, hindi man namin hinihiling ay ibinibigay mo na sa amin. At sapat pa po at higit sa aming inaakala at inaasahan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Nung nakaraan ay napanood natin yung kalunos-lunos na sinapit ng mga Cebuano dun sa baha gawa ng bagyo. At ang nakapukaw sa aking damdamin na nagdulot ng kalungkutan ay yung mister na pinapump niya yung chest ng asawa niya dahil inatake sa puso. Nakakalungkot yung tagpong yon, no? Kasi lahat ay nawala sa kanila. Kaya napakahalaga ng relasyon natin sa Diyos. Kung dadating man yung ganong pagsubok sa buhay natin, meron tayong katatagan galing sa Panginoon. Let us all bow our heads. Let us come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, amin pong nire-rebuke at sinasaway itong bagyo na parating in Jesus' name. Ikaw, O Diyos, ang creator of heaven and earth. Ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Alam ko, O Diyos, na meron kang mensahe sa aming bansa. Kasi ang aming bansa ay punong-puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagtalikod at hindi pagkilala sa iyo. Ibang tinataas sa aming bansa, hindi ikaw. Kamakailan lamang, Panginoon, nagkaroon ng lindol. At ang bukang bibig ng mga tao ay, Diyos ko, Diyos ko. At ngayon naman, Panginoon, ay etong bagyo at baha. Marami po ang nasawi. In Jesus' name, pahinain mo po, Panginoon, itong bagyong ito. Hayaan mo lumihis. Hayaan mo, Panginoon, na mabawasan na yung mga nasasalanta. Lord, ang mga pangyayaring ito sa aming bansa ay isang wake-up call na kailangan ka namin sa buhay namin, na ikaw ang dapat naming pahalagahan
na lahat ng meron kami sa buhay namin ay temporary lamang. Na sa isang iglap, ito'y pwedeng mawala at paglaho. Higit sa lahat, O Diyos, ang buhay na aming taglay. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, nagising kami, malakas, buhay at malusog. Alam namin, Panginoon, na sa buong mundo, meron pong hindi na nagising at hindi na namulatan ang pagsikat ng araw. But we praise you, we worship you, we thank you and adore you because of your goodness to all of us. Maraming salamat sa buhay na aming taglay. At habang kami, O Diyos, ay iyong patuloy na pinahihiram ng buhay, kalakasan at kalusugan, hayaan mo na aming gawin ang layunin mo. Bakit patuloy mo kaming binibigyan ng buhay, kalakasan at kalusugan? Thank you so much, Lord, for what you have done sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin sa araw-araw. Thank you so much, Lord. At ang aming tugon ay ang taus-pusong pagsamba at paglulwalhati at pagdakila sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Ang lahat ng aming mga papuri, pasasalamat, binabalik namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen at amen. So ngayong umaga po, ang atin pong tema ay yung series po ng talakayan sa loob ng isang buwan, Balancing Spiritual and Physical Health. Okay? Balancing physical health and spiritual and physical health. Okay? Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 Corinthians 6, next 19 to 20, at isa pa hong talata na ating babasahin ay 1 Corinthians 10:31. So, ito pong sinasabi sa 1 Corinthians 6, 19 to 20. Sabay-sabay po natin basahin. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. 1 Corinthians 10:31, sabay-sabay po tayo. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Next. Ito po yung wellness wheel. At dito po umiikot yung buhay natin, no, bilang isang tao. Una, simulan natin sa emotional. Okay, alam niyo po ba na kung paano nahubog yung emotional nating pagkatao, may kinalaman yun hanggang pagtanda natin. Correct? Correct? So, pag lagi kang tinatakot ng nanay mo, tatay mo, huwag kang lalabas dyan, may multo. So, kalalakihan mo na meron kang takot. Na? So, paano ka ba hinubog bilang isang bata? So, yung atin pong emotional. Okay? O doon nababago yan. Nababago yan. Lalo na kung nakilala natin ang Panginoon. Okay. So, susunod, occupational yung ating work. Sino dito nag-work? Tasan ka ng kamay. Yung nag-work. Ano kayo? Wala kayong work? Wala nang work. Pero may work pa rin yung mga nanay, gawaing bahay. No? So, yung ating work, whatever it is, no? Kung sa labas, meron tayong nakakasalamuhang mga taong hindi ka aya-aya. Okay, maraming struggles, right? So, kung matatag ang emotion mo, okay din, kakayanin mo ano man ang hamon sa work. Intellectual. So, tayo po'y merong mga capacity
o capacities. Hanggang doon lang yung abot natin. Yung iba naman, mas malawak yung naaabot. Amen? Intellectual. So imaginein po ninyo yung nakaimbento ng telepono, nakaimbento ng internet. Nasa ngayon, kahit anong panig ng buong mundo, kaya nating mag-usap, makikita natin ng isa't isa. Samantalang noon, hindi ganon. Nung unang-una noon, PTNT lang, telegrama. Nung naimbento yung telepono, may mga tao talagang binihiyaan ng katalinuhan na yung mga imposible nagiging posible. Right? At environmental. I believe, isa yan sa naging dahilan ng baha na nangyari sa Cebu. Dahil yung bundok doon ay kinalbo nila, kinukwari nila, so bumabalik ang kalikasan. Kaya tama si Gina Lopez doon sa kanyang pahayag. Lumabas uli yung video ni Gina Lopez, kahit na namatay na siya, tama naman. Na? At sa ngayon, ganyan din ang nangyayari sa mga kabundukan sa Pilipinas. Ang tanong, sino ba yung pumapayag na kalbuhin yung kabundukan? Alam niyo po, yung Sierra Madre, napakahabang bundok niyan, no, hanggang Quezon. At yan ho ang tumatakip sa bagyo. Pagka malakas ang bagyo, sinasalo ng bundok. Pero sa ngayon, nakikita po natin na kahit ang Sierra Madre ay kinakalbo na. No? Kaya, sino may kagagawan? Tapos yung ating mga pangpang ng dagat, kinukuha yung mga buhangin. At saan dinadala? Siguro, dinadala dun sa Rojas Boulevard, yung nire-reclaim. Buti kung dun lang sa Rojas Boulevard. Yung mga artificial island ng China, saan nanggaling yung buhangin? Sa Pilipinas. Okay? Tapos, lalabang ka, magsasalta ka, pero ikaw din naman ang pinanggagalingan, no, nung ikagagalit mo. Because you're thinking of money. Okay, at financial, social, okay, physical, and spiritual. So, yun po ang focus ng ating talakayan, no? Balancing spiritual and physical health. Okay? So, yun pong pagbabalanse ng ating physical at spiritual na kalusugan, unang-una, napakahalaga na ating inaalagaan ang ating katawan. Paano po natin inaalagaan ang ating katawan? Sa pamagitan ng mga balanced diet, sa pamagitan ng mga masustansyang pagkain. Right? Alam niyo po ngayon, bata pa lang may cancer na. Bata pa lang may kidney failure na. Why? Dahil sa kanilang mga kinakain. So, meron kaming isang dating street children sa aming ang bahay parola. Ang aga niyang namatay. No? Bakit? Kasi nagwo-work siya, ang palagi niyang kinakain ay mga noodles. Puro noodles. Mga processed food. So mga kapatid, yan ho ang isang dahilan. Bakit maraming mga bata, mga sitsirya, ang meron ng problema sa kidney. So mga magulang, siyempre, kayo ang may patnubay sa inyong mga anak. Okay? So of course, kailangan din natin ng exercise. Pahinga. Right? So yun yung ating mga pag-aalaga sa physical. Paano naman yung ating pag-aalaga sa spiritual? Okay. Yung mga disciplines, no? Mga practices, katulad ng prayer, meditation, reading of the Word of God. Okay? Isa pa, mahalaga. Marunong ba tayong tumanaw ng utang na loob? No? Gratitude. Sa Diyos. At sa mga tao na nakagawa sa atin ng mabuti. No? Naalala niyo ba yung mga tao na nakagawa sa inyo ng mabuti?
Naalala nyo? Okay, nung ako'y nagsisimula sa ministry, marami mga taong ginamit ang Diyos sa buhay ko para ako mabless. At alam nyo, sa isip ko, in the future, if God will give me the opportunity na suklian yung ginawa nila, gagawin ko yon. Amen? So, yan ang aspeto ng ating buhay, physical and spiritual. Okay? At kailangan ay holistic ang ating approach. Hindi pwedeng sobra kang spiritual. Dahil pag sobra kang spiritual, hindi ka na kailangan dito sa lupa, edi umakyat ka na, umuwi ka na sa langit. No? Parang yung karanasan nila Pedro, nung sila ay umakyat dun sa bundok kasama si Jesus, tas biglang nagbagong anyo si Jesus, at pagkatapos, nakita nila si Moises at si Elijah. Alam niyo, sabi ni Pedro, Panginoon, dito na lang tayo. Magtatayo ako ng tent, isa para sa iyo, at yung iba para doon kay Moses at Elijah. Nakakalimutan ni Peter na ipinararanas sa atin ng Diyos yung mga spiritual height, growth. Nakakakita tayo ng miracles at glory ng Diyos, pero ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng manatili ka sa bundok. You need to go down from the mountain and minister to people who needs God's miracle, blessings, and who also needs to experience His glory. Amen? Kaya yung sobrang spiritual, maaga kang uuwi. Kaya nakasahid pa rin yung paa mo sa lupa. Amen? Hindi naman din talaga pwede na buong maghapon, no? Buong maghapon, ang sinasabi mo lahat, puro salita ng Diyos. Mahalaga ang salita ng Diyos, pero kailangan balanse. Amen? Dahil yung salita ng Diyos, kailangan mong ipamuhay sa praktikal na pamumuhay. So, kailangan po natin yung tinatawag natin na holistic approach. At ang holistic approach ay yung balance ng physical at spiritual. Okay, next. So, health and life cycle. Pag-usapan po natin ang kalusugan at ang cycle ng ating buhay. Next. Okay, so, ayan ka. Human life cycle. No? So, una, 9 na buwan ka sa sinapupunan. So, sino ho rito yung hindi 9 na buwan sa sinapupunan ni nanay? May joke doon sa hindi 9 na buwan. Kaya ka pala kulang-kulang eh. Okay. So, nagsimula ka sa sinapupunan ni nanay, 9 na buwan. Alam nyo, mga Koreano, binibilang na yon sa birthday nila. Kaya paglabas nila sa sinapupunan ni nanay, 2 years old na. So, sa atin, hindi. No? Sa atin, talagang kung kailan ka pinanganak, yun na nalagay sa birthday mo. Okay. So, paglabas mo sa sinapupunan ni nanay, ayan na. No, ayan ka na. Baby. Nagsisimulang gumapang. Okay. At unti-unting lumalaki. Paano kang lumalaki? Paano kang lumalaki na malakas at malusog? Paano malalakas ang iyong mga buto? Paano nagiging matalino ka? Nutrients. Right? Pero siyempre, kasama ron yung emotional. Kasama dun yung love. Amen? So, hindi lang physical. Ayan na. Nag-aral ka na. Ayan na. Nahilig ka na sa sports. Ayan na. Nahilig ka na sa mga music. Ayan na. At ikaw ay nasa college na. Ayan na. Naging professional ka na. At, of course, ayan na. Tatanda ka na. Ang tanong, mula baby ka hanggang paglaki mo, hanggang pagtanda mo, balanse ba ang iyong paglago? Kaya mahalaga na balanse yung physical at spiritual. At alam niyo po, bumabalik ang tao sa pagkabata, kahit matanda na. Agree? Bumabalik ang tao sa pagkabata. Lalo na kung wala kang Panginoon sa buhay mo,
Yung mga bumabalik sa pagkabata, yung walang Panginoon sa buhay niya. Yung walang Word of God sa isip niya. Yung walang Word of God sa puso niya. Babalik sa pagkabata. Okay? Mag-uulyanin, talagang parang bata. Kaya ang wish ng mga matatanda, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay, pero wag namang sobrang haba na nakahiga na lang ako sa higaan, tapos mahabang panahon ako aalagaan ng anak ko, magiging pabigat pa ako sa kanila. Okay na yung satisfied ka na sa haba ng buhay mo at pagkatapos, okay na. Amen? Okay, so dito, sino ho yung ang edad 70 na pataas? 70 pataas. Ilan taong ka na? Ha? Grabe, 77. Si tatay, ilan taon na? Ha? Ikaw pala ang pinakabata. 77. Pero hindi naman mukhang 77 yan, no? Tingnan nyo nga. Parang 76 and a half lang eh. Joke na. So, kailan mo nakilala ang Panginoon, nanay? Matagal na? So, matagal mo na nakilala ang Panginoon. Yun yung sinasabi ko. Tingnan nyo naman, mukhang bata. So, bumabalik din siya sa pagkabata kasi ngayon, nagpapatubo pa lang siya ng ipin eh. Pagka tumatanda tayo, nabubungi na yung ngipin natin. Nauubos na. Okay. So, mahalaga yung balanse. Right? Okay. Kaya mapalad yung pagkapanganak sa inyo, mananampalataya na yung mga magulang nyo. Tapos na-expose na kayo sa Word of God. Sino dito yung pagkapanganak, mananampalataya na yung mga magulang? Meron ba rito yung pagkapanganak nyo, mananampalataya na yung mga magulang nyo? Meron? Ikaw. Oh, praise God. Ako rin, pagkapanganak ko, believers na yung mga magulang ko. Next. Ito, hindi ito sa atin, no? Ito sa ibang bansa. Kaya ito yung cycle ng buhay, no? Sa ibang bansa. Okay? So, unang-una, yung hawak ng ibon, pinanganak. Sumunod, nag-aral. Sumunod, nagkaroon ng kaibigan. Sumunod, nag-graduate. Sumunod, nagkatrabaho. Sumunod, nag-fall in love. Pagkatapos, kinasal. Pagkatapos, nagkaanak. Kaya lang ito hindi nga sa atin kasi may divorce. Pero ngayon, nasa Senado na, nasa third reading, yung divorce sa Pilipinas. Okay? So, kung tatanungin nyo ako, kasi biblical naman talaga na walang divorce. Pero kung tatanungin nyo ako for practicality sake, meron kasing mga naghiwalay na eh. Tapos hindi na sila pwedeng ma-reconcile sa mga original nilang asawa. Tapos gusto nilang magpakasal, masaligal yung kanilang pag-asawa, magbabayad ka ng 250,000 hanggang 300,000. Sino lang ang kayang gumawa nun? Yung mayayaman. Paano yung mga mahihirap? Di, wala. No? So, di ba? Tapos ng divorce, hindi sa Pilipinas yun, ha? Magmamigrate. Kung magmamigrate. Pagkatapos mag-migrate, retire. Okay, sino rito yung retired na? Okay, retired na. Ay, yung retarded na. Okay, joke lang. Okay, tapos gagawa ka na ng will and testament kung meron kang ipapamana. Masama kung ipapamana mo utang. Tapos, matay na. Okay, pero bago tayo mamatay, no? Bago tayo mamatay, sa buhay mo ngayon, balanse ba ang iyong spiritual at physical? Amen? Next. Food and physical health. Food and physical health. Okay?
Alam nyo ba sa Bible, merong mga ipinagbabawal na kainin at pwedeng kainin. Ano po? Unclean and clean animals. Bakit ba merong pinagbabawal sa Bible na pwedeng kainin? At it's written in the Bible, ito yung pwede nyong kainin, ito hindi nyo pwedeng kainin. Bakit ba merong pinagbabawal sa Bible na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Bakit? Anong purpose ng Diyos? Bakit meron siyang pinagbabawal kainin? No? So, land animals. Forbidden animals are those that either have divided cloven, hoof, or chew the cud, but not both. Okay, forbidden. Pigs. Naku po. Favorite siya ng mga Pilipino. Pork. Pag may lechon pag may birthday, pag may lechon, yun yung simbolo na, oy. Di ba? Okay. Camels, rabbits, hyraxes, rock badgers, permitted as contrast cattle, sheep, goats, and deer. Yan pwede, no? Okay. Next. So, water animals. Only water creatures that have both fins and scales are permitted for consumption. Forbidden all shellfish. Naku po. Tahong. Talaba. Hipon. Lobsters. Naku po. Di ba? Okay. As well as fish without scales or fins like eels and catfish. Ito yung mga bawal. Okay. Next. Birds. A specific list of birds is forbidden, which is primarily includes birds of prey. Yung mga nangangain na ibon ng mga patay na hayop or whatever. Okay? Scavengers, vultures, eagles, okay? Tagak, uwak. Di ba? Okay. Ang uwak ay kinukonsider na marumi. But you know what? Si Elijah, nung sinabi ng Diyos sa kanya na hindi uulan, hindi magkakahamog, sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa kuweba ng Cherith. At pumunta siya ron. Alam niyo, sino yung nagrasyon sa kanya ng pagkain? Sino nagrasyon sa kanya ng uwak? Uwak. Okay? So, minsan, hindi natin maintindihan, no? Pero yun yung paraan ng pagpo-provide ni Lord. At merong kasabihan ng mga matatanda, pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Ano interpretasyon nun? Imposible. Imposible. Hindi mangyayari. Pero ngayon, merong post sa Facebook, meron ng uwak na puti. Pero isa lang. Isa lang. Pero naturally, itim talaga. Okay. Vultures, hawks, owls, ravens, ostriches. Naku po, nakakain na kayo ng itlog ng ostrich? Hindi pa. Ang laki ng itlog nun eh. Diba? Laki. At yung ostrich, grabe yan. Pag hinahabol siya, diba sa disyerto, ibabaon niya lang yung ulo niya sa buhangin. Hinahabol siya, makukorner na siya, ibabaon niya yung ulo niya sa buhangin. Sabi niya, wala na ako. Hindi na ako nakikita. Yung mata niya lang tinakpan niya. Pelicans, stork, herons, bats. Yung mga Pilipino, mahilig dun sa panike, no? Naalala ko nung bata pa kami, yung lolo ko, kinakain yun? Kaya paghapon na, di ba, open field.
ang daming mga paniki na malalaki, lumilipad. Ang gagawin, naglalagay ng lambat. As, na ano dun yung mga bat. As, kinakain nila yon. Pero hindi pa ako nakakain nun. Okay. Next. Yung mga insects. Okay. Insects. No, and other creeping things. Forbidden. Worms. Pero merong balita dati na yung bulate inihahalo sa hamburger. No, ewan ko kung totoo yun. Worms, caterpillars, snakes. Nako, snakes. Sino nakakain na ng sawa? O, diba? Snakes. Snails. Oh, yung mga suso. Lizards. Mice. Daga. Grabe. Nakikita natin yung sa probinsya, hinuhuli talaga yung mga daga, no? Yung dagang bukid. Tapos pina-fried chicken, piniprito. Okay. Moles. Permitted certain four-footed flying insects with jointed legs for hopping, such as locust. Kinakain nila yung locust. Crickets and grasshoppers. Nagmisyon kami sa Cambodia. At sa Cambodia, pag pumunta ka sa market, itong mga insektong ito, yung ipis na malalaki, binibenta sa market. Okay. At bumili ko nun, hindi alam ng mga kasama namin sa mission team, tapos lahat kami kumain. Yung mga babae, yak! Pero alam nyo, masarap din. Masarap din. These dietary laws were given to Israelites. Why? Bakit bawal? Bakit merong pwede, merong bawal? Okay, to distinguish them from all nations. Grabe, no? Talagang nasa puso ng Diyos ang mga Israelita para sila maiba. Nilinaw ng Diyos, hindi ito pwedeng kainin. And to promote holiness. Bakit nga ba pinagbabawal yung mga pagkain na yan sa Bible? Alam niyo bakit? Ito ay nakakaapekto sa kalusugan. Yung mahilig sa baboy, sa pork, no? Mahilig doon, anong nangyayari? High blood. High blood, no? High blood. Tapos meron pang pinakita sa Facebook, yung karne ng baboy, nilagay sa, pati yung aso, karne ng aso, nilagay sa dahon, yung karne, tapos iniiwan doon ng matagal. Anong nakita nila? Merong yung mga worms na umaalis. Pero gusto pa rin ng tao. Na unang-una, mga kapatid, ang pananaw ng Diyos sa atin na kanyang anak dapat balanse yung physical at saka spiritual. At ang dahilan, bakit merong pinagbabawal na pagkain? Kasi nakakasama sa ating kalusugan. So, pag sinusunod mo ang Diyos sa kakainin mo, may epekto sa physical mo, kalusugan. Pag sinusunod mo ang Diyos sa kanyang mga salita, meron yung epekto sa atin spiritual. Kaya ang Diyos po natin, holistic. Gusto niya sa mga mananampalataya, malusog ang katawan, malusog ang buhay spiritual. Amen! Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Kaya merong mga pinagbabawal na pagkain. Okay? Sample. Noong unang panahon, hindi pa uso yung CR, no? Hindi pa uso yung CR. Ang ginagawa ng mga matatanda, huhukay ng balon. Di ba? Tapos lalagyan ng takip. Tapos doon na, tatakpan lang ng mga kung ano-ano. Doon ka na. Na? Pero alam nyo ba, nasa Bible, sinabi ng Diyos sa mga Israelita, di ba, naglalakbay sila sa desert. Alam nyo, sabi ng Diyos, eto, huwag kayong dudumi kung saan-saan.
Nung unang panahon, kadiri, flying saucers. Wala pang CR, di ba? No? Pero sabi ng Diyos sa mga Israelita, huwag kayong dudumi kung saan-saan. Bakit inutos ng Diyos yon? At ito pa sabi ng Diyos, kasi kung dudumi kayo kung saan-saan, pag lumusog yung mga kaaway, hindi ko kayo ililigtas. So, totoo pala yung kasabihan, cleanliness is next to godliness. Doon pala nakuha yun. Cleanliness is next to godliness. Kaya yung kalinisan sa bahay, kalinisan sa katawan, akala natin ang resulta lang yan ay sa physical, but in the sight of God, gusto ng Diyos, holistic ang ating approach. Amen. So, pag-usapan po natin yung spiritual health cycle, no? So, dun sa binasa nating talata, mga kapatid, sabi diyan, your body is the temple of the Holy Spirit. Okay. Dito sa church nyo, meron bang naka-assign na tagalinis? Meron? Oo. So, as much as possible, itong ating church, malinis CR, malinis sahig, lahat malinis. Right? Bakit dapat malinis? Kasi ito'y lugar ng pagsamba. Right? Pero alam nyo kung ano ang templo? Ang ating katawan, ang templo. Paano siya naging templo? Dahil nung tinanggap mo si Jesus, yung Holy Spirit nakatira dito. Amen? Nakatira sa ating katawan yung Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. Hindi diyan sinasabi yung katabi mo lang ang temple. Hindi yan sinasabi yung pili lang ang temple. Pero lahat ng mananampalataya, you are the temple of the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit dwells within every believer. Our body is designed to be the sanctuary for service to God. Amen? So, nasaan ang Holy Spirit? Nandito. So, imaginein mo kung nagyoyosi ka. So, imaginein mo pag nagyoyosi ka. Alam mo yung kapitbahay mo, nag-ipon ng mga basura, winales, katabi lang ng bahay mo, tapos sinunog. Tapos naamoy mo yung mga nasusunog na usok. Ano sasabihin mo sa kapitbahay mo? Ha? Ano sasabihin mo sa kapitbahay mo? Ngayon, bawal lang magsunog. Itatawag sa barangay. Pupunta sa iyong barangay. Di ba? So, imaginein mo, you have the Holy Spirit. Tapos pinapausukan mo yung Holy Spirit. Di ba? Nakakatawa, pero imaginein mo lang. You are the temple of the Holy Spirit. Saan nilalagay mo sa katawan mo? Di ba? Okay, nag-usap yung katol at saka yung yosi. Sabi nung yosi sa katol, pare, ano trabaho mo? Sabi nung katol, ako, pumapatay ako ng lamok. Yung katol naman nagtanong, pare, ano trabaho mo? Ako, sabi ng yosi, pumapatay ako ng tao. Antindi wala ng yosi. Antindi na trabaho niya, pumapatay siya ng tao. Walang turuan. Okay. Tapos alam niyo dun sa Fortune Tobacco, dun sa may bikutan, nagtrabaho dun yung member ko eh. Dati sa Bangkal Makati, nagtrabaho dun. Alam mo, sabi niya, Pastor, alam ba yung mga chemical na ginagamit sa paggawa ng yosi? Pag nahulog yung mga chemical dun sa sahig, pumuputok. Parang watusi. Pak, 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 pumuputok. Ang tindi pala no, nung
Katulad ng alak, meron yan 2,000 chemical. Katulad ng sigarilyo, meron yan 2,000 chemical. Okay? Ngayon, pagka nagkasakit ka na, ay panay ang hiling mo sa Diyos, Lord, buhayin mo ako. Pag-pray nyo naman ako, mga kapatid. Lahat na ng mga pwede mag-pray sa inyo, tatawagin nyo mag-pray sa inyo. Ba't ka ba nagkasakit? Di ba? Ba't ka nagkasakit? At doon sa Fortune Tobacco, doon sa gawaan ng mga sigarilyo, may nakalagay. Sabi, we just produce cigarettes here. Let them smoke. So, nagmamanufacture lang tayo ng sigarilyo dito. Hayaan nyo na silang manigarilyo. Huwag na kayong manigarilyo. At ngayon, mga kapatid, yung sigarilyo ngayon, ayon sa batas, naka-post na yung picture ng cancer. Diba? Sa mga sigarilyo, pero yung mga tao, bili pa rin ang bili. Isa lang yun. Isa lang yung sigarilyo. You are the temple of the Holy Spirit. Tapos kain ka ng chocolate, kain ka ng minatamis, inom ka ng soft drinks. O, patay. Tapos kain ka ng only rice. Patay. Kaya isa sa sakit ng mga Pilipino, diabetes. Bakit? Walang kontrol sa pagkain. Kain ng maalat, mahilig sa sausawan na toyo, mahilig sa sausawan na patis. At alam niyo mga kapatid, ang susunod na mga sakit niyan, nagkakaroon niya ng mga kidney stones sa abdo, sa kidney. Tapos yung mga anak, nako, ang ospital, ang bayad sa ospital, 500,000. Patay. Saan tayo kukuha ng 500,000? Mabuti kung may health card ka. Yun ang dahilan. Kaya sinabi ng Diyos, ito hindi pwedeng kainin, ito pwedeng kainin. Dahil ang Diyos gusto niya balanse. Physical and spiritual. Amen? Next. You are not your own. So, kung ikaw mananampalataya, no? Hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Sasabihin ni Mrs. kay Mr., hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Pag-aari ko yan. Sasabihin naman ni Mr. kay Mrs., ganun din. Pero ang katotohanan kay Mr., kay Mrs., ang ating katawan, pag ikay mananampalataya, pag-aari ng Diyos. Kasi binili tayo ng dugo ni Jesus. Redemption means you have been purchased by God and now we belong to Him. Amen? So, if you are the temple of the Holy Spirit, ang tatak na ikay sa Diyos at pagmamayari ng Diyos ay ang Holy Spirit. Amen? Yun yung marka mo. Yun yung seal mo. Yun yung tatak mo. Na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Amen? Next. You were bought with a price, the cost. This is the foundation truth that leads to the other points as it explains the transfer of ownership. So, dahil binili tayo ng halaga, dugo ni Jesus, buhay ni Jesus, so tayo po ay pag-aari ng Diyos. You were purchased by the blood of Christ, so you are not free to do as you please. So, itong katawan na to, ikaw ang magpapasya. Gagamitin mo ba yung katawan mo sa masama? O ikaw yung magdudusa. Gagamitin mo ba yung katawan mo sa mabuti? Ikaw ang magbe-benefit. Amen? Kaya, so anong gagawin natin, mga kapatid? Di ba? So anong gagawin natin? So gusto talaga ng Diyos na balanse
ang ating pamumuhay, yung ating pisikal at yung ating spiritual balance dapat. Amen? So, sino ho dito nag-exercise? Ha? Nag-exercise pa. Yung iba, exercise, nguya eh. Nag-exercise na ba? Nguya. Okay. Mahalaga ba yung exercise? Yes. Mahalaga exercise. Alam niyo yung high blood, pag hindi ka gumagalaw, yung pagkakain mo, upo, higa, tapos kain ka lang ng kain, lakas mong kumain, hindi ka nag-exercise. Ayon sa mga pag-aaral, yung mga nag-exercise na lumalakad ng 30 minutes, ang laki ng improvement. 30 minutes araw-araw lumalakad, ang laki ng improvement sa kalusugan. Amen? So kung maaga tayong tinawag ng Diyos pauwi, sino may kasalanan? Tayo may kasalanan. Right? Tayo may kasalanan. Okay? So ang pinakabata natin, 77. So meron akong miyembro, ang edad niya, 80 na. Tapos tuwing magba-Bible study ako, ano prayer request nyo? Ang sabi niya, Pastor, ang prayer request ko, bigyan sana ako ni Lord ng mahabang buhay. 80 na siya. 80 na. Gusto niya, bigyan pa siya ni Lord ng mahabang buhay. Kaya tuloy sabi ko, ilan ho bang taon ang gusto nyo? 100. Kasi 80 na siya eh. Sa Bible, ang haba ng buhay natin, 70. O 77 na kayo, quota na kayo. Quota na. Okay. Sa Bible, ang haba ng buhay ng tao, 70. Pag malakas, umaabot ng 80. No? Ay, pag inabot mo yung 70, quota ka na. Lumampas ka pa ng 70, mas lalong quota na. Umabot ka pa ng 80, mas lalong quota na. Umabot ka pa ng 100, quotang-quota ka na. Dahil tatanggap ka pa ng 100,000 sa gobyerno. At tuwan-tuwa ang mga anak mo at apo mo. At pumapalakpak sila dahil hindi ka marunong magbilang ng 100,000 at sila magbibilang, pag binigay sa'yo, kulang. Pag binigay sa'yo 10,000 lang, sa kanila yung 90,000 dahil hindi ka na marunong magbilang. Okay. So, mahalaga na ating alagaan ang ating kalusugan. Huwag naman puro kalusugan lang, tapos immature ka spiritually. Amen? Kung titingnan tayo ng Diyos, chubby ka, tapos malnourished yung espiritu mo. Ang laki ng katawan mo. Tapos, tingnan ka ni Lord, diniagnose ka na ko, sorry, malnourished ka spiritually. Kaya dapat sabay yun. Amen? Habang nagpo-progress tayo sa ating physical, dapat nagpo-progress din tayo sa spiritual. Amen? Dapat sabay yun. Okay, next. Glorify God with your body. So, application. The reality of being purchased, possession, a temple of the Spirit means your body should be used to honor Him. So, gagamitin natin yung ating katawan para papurihan ang Diyos. This applies to your thoughts, yung isip mo. Alam nyo ba yung isip mo nakaka-apekto sa buhay mo? Agree? Agree? Mahina ako. Hindi ko kaya yan. Wala akong abilidad. Kulang ako sa kaalaman. Kung ano yung isip mo, sinishape yung pagkatao mo. Okay? Actions. Relationship, correct? Kasi kung ano yung nandyan sa utak mo, apektado lahat. Pati relationship mo. No? And how you use your physical self for God's glory, not for sin or immorality. Kasi yung 1 Corinthians 6, it's about immorality. Yung context nun.
So kung itong katawan na to, pag-aari ng Diyos, gamitin natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanong, naluluwalhati ba ang Diyos sa pinagagamitan mo ng katawan mo? Ha? Kasi pag nagpo-post ka sa Facebook, inaantay mo agad yung thumbs up. Uy, 100 na nag-thumbs up. Inaabangan mo rin yung heart. Uy, ang dami nag-heart. Tanong, yung paggamit mo ba ng iyong katawan, nag-heart si Lord? Nagta-thumbs up ba? So, huwag nating hanapin yung i-please natin yun ng tao. Ang antayin nating i-please, si Lord. Na hindi lang siya nag-thumbs up, nag-heart pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Next. So, yung stages ng ating spiritual life, na? Nagsimula tayo spiritually dead. Tapos, na born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Tapos, bago kang mananampalataya, siyempre, yung bagong mananampalataya, para yung infant, parang bibing bagong silang, kailangan alagaan. So, nagpatuloy siya, lumaki. Di ba? Tingnan mo, nung maliit pa tayo, hanggang ngayon, lumaki ka na, nag-mature ka na, yun yung natural process. No, kaya pag nakita ka ng mga kamag-anak, uy, ang laki mo na, uy, mataas ka pa sa akin. Yun yung natural process. Pero meron ding spiritual process. No, kailangan nag-grow tayo, nagmamature tayo. From spiritual infant to spiritual child. From spiritual young adult, spiritual young adult, spiritual parent. So, sino rito meron ng anak sa pananampalataya? Napag-isipan nyo ba yon? Sino na may anak sa pananampalataya? Okay? Taas kamay. Na may anak na sa pananampalataya. Dahil yung walang anak sa pananampalataya, isa kang baog! Tingnan nyo katabi niya. Kailangan may anak ka sa pananampalataya. Nagkaanak ka nga ng 12 sa physical eh. Tapos sa spiritual, wala kang anak? Sabihin naman niya, at least, pastor, ang dami kong nadalang miyembro sa church. 12 anak ko. Magkakaanak pa yan. Puno na church natin. O, di ba? So, hindi naman yung mga anak sa physical ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan, anak sa pananampalataya. Church! Nakapag-share ka na ba ng gospel? May napatanggap ka na ba sa Panginoon? May naalagaan ka na ba sa buhay espiritual? Alam nyo ba, ang pinakamalungkot na tao sa mundo ay yung mananampalataya na hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos sa mga spiritually matured ay magkaroon tayo ng anak sa pananampalataya. Kaya kung wala pa kayong anak sa pananampalataya, isa kang baog. At hindi natuto ang Panginoon. Kaya pag-isipan nyo na, sino yung share nyo? Alam nyo, kung share nyo, mababawasan ng mga marites. yung mga bakakatian dila, mababawasan. At ang isi-share nila, Word of God. Amen? O, ayun. Diba, magkakaroon kayo ng evangelistic crusade. Diba? So, kailan pumunta kayong lahat doon sa evangelistic crusade? Kailan alam nyo? Kasi magpapatanggap doon. Tapos, pag may tumanggap sa Panginoon, ano yung gagawin nyo sa tatanggap sa Panginoon? Aalagaan nyo, pababayaan nyo? Ayun, yun ang magiging trabaho nyo. Amen? Amen? Kaya suportahan nyo yun. Mag-anyaya kayo. Okay? Mag-anyaya kayo. Okay? At spiritual grandparent. So, yung may apo ka na sa spiritual. Okay? Marami na akong mga naging anak sa pananampalataya. Sa Bangkal, 7 yung nagpastor.
O yung mga naakay nila sa Panginoon, apo ko na yon. No, sa atin may apo sa tuhod. May apo sa talampakan. Di ba? Amen? Praise God. Okay, so in conclusion, mga kapatid, God desires our overall well-being, including physical and spiritual health. As seen in scriptures, like, kayo na po ang babasa niyan. Yung sa 3 John 1 and 2, physical yon at saka spiritual. Tatlo nga yung tinutukoy doon. No? So kayo na po babasa niyan. Jeremiah 30:17. There is a connection between spiritual and physical health. No, katulad ng verses ng Proverbs 4:20-22. Pagka spiritually healthy ka, healthy rin ang physical mo. Agree? Dahil merong sakit na hindi physical. Merong sakit na spiritual. So pag okay ang spiritual mo, healthy rin ang physical mo. Okay? Psalms 41 and 3. Highlighting the importance of God's Word for life and healing. Alam niyo, yung anak ko, nurse siya. Bago siya napunta ng Canada, nagtrabaho siya sa Makati, sa Evangelista Makati. Meron dong ospital. Alam niyo, sabi niya sa akin, Pa, ngayon lang ako naniniwala na totoo pala ang kulam. Sabi niya, ngayon lang ako naniniwala na totoo pala ang kulam. Sabi ko, bakit? Meron daw pasyente na dinala doon sa ospital nila, first time niya lang nakita, lumalabas sa katawan na ipis. Lumalabas sa katawan ipis. Baka hindi marunong maligo yun. Binaya na ng ipis. Lumalabas sa katawan ipis. At sabi nung head doctor, Christian yung head doctor, sabi niya, alam mo, ang kailangan natin, magpatawag tayo ng pastor. Kasi, ang sakit mo, spiritual. Mananampal tayo yung doktor eh. Alam niya yung sakit sa physical, alam niya rin yung sakit sa spiritual. Biro mo sinabi ng doktor yon, magpatawag tayo ng pastor. Kasi ang sakit mo, spiritual. Okay, agree? Kaya alagaan natin yung ating spiritual life. A healthy lifestyle honors God, as our bodies are considered temples of the Holy Spirit. Yun yung ating tinalakay ngayon. And should be presented as a living sacrifice. Amen? Ang worship, hindi dito nangyayari. Amen? Ang worship, nangyayari sa katawan mo. Kasi ang i-offer mo kay God, hindi pera. Sarili mo. Doon nangyayari ang tunay na pagsamba. Kaya ang pagsamba, araw-araw. Pag in-offer mo yung katawan mo kay God, araw-araw pinamumuhay mo yan ayon sa kalooban ng Diyos, sumasamba ka sa Diyos. At pag pumunta ka sa church, nagsama-sama yung mga nag-alay ng buhay sa Panginoon, ay lalong malakas ang impact. Amen. Hallelujah. Trusting God in times of illness and the power of Jesus Christ for healing are emphasized in scriptures, such as Psalm 103, 2-3, and Matthew 9:35, along with the promise of eternal health in Revelation 21, verse 4. Alam niyo Revelation 21, verse 4? No? Yung, di ba yung punong kahoy ng buhay nasa Garden of Eden? Na? Di ba nasa Garden of Eden yung Tree of Life? Ngayon, ang sabi ng Diyos nung nagkasala sa Eva at Adan, maglagay tayo ng cherubim na merong flaming sword na babantayan yung punong kahoy ng buhay kasi baka makakain ng tao niyan at hindi sila mamamatay. Pero dun sa heaven, yung Tree of Life dinala sa heaven
So wala na dun sa Garden of Eden dahil sinumpa ng earth, dinala sa heaven. At alam niyo yung tree of life sa heaven, merong flavor of the month. Kasi every month, iba ang bunga. So tanong, kung meron ka ng glorified body, kailangan mo pa bang kumain? Naunawaan ng Diyos yung mga matatakaw. Pansin nyo, yung busog na, kain pa ng kain. Busog naman. Kumain ng dinner. Tapos ang daing nakain. Tapos nanonood ng Netflix. Nguya pa rin ng nguya. Okay. Alam nyo, yung malakas kumain, lalo na sa gabi, iikli buhay. Agree? Yung malakas kumain, lalo na sa gabi, iikli ang buhay. Bakit? Kasi yung kinakain mo, nai-store sa katawan mo. Kasi natutulog ka, hindi mo na nagagamit yung energy. Nai-store sa katawan mo. Okay? Pero yung sa gabi, kaya dapat sa gabi, konti lang kain. Konting-konti lang ang kain. Sa umaga, dapat malakas ang kain. Kasi kailangan mo ng energy. Sa tanghali, okay pa rin. Pero sa gabi, kasi nai-store sa katawan natin, ano man yung kinakain natin. Okay? Of course, finally, yung ating last. Ito yung pangako ng Diyos, Isaiah 46:4. Okay. Anong sabi ng Panginoon? Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen? So, ang galing naman ng pangako ni Lord na yan. Wala nga, konti lang nga nakikita ko ditong puti ang buhok eh. Kasi nagkukulay. Pareho ko. Nagkukulay. Pero binanggit dyan yung hanggang pumuti ang buhok. Nakakita ko ng mga tao na talagang puting-puti yung buhok. Ang gandang tingnan. Yung puting-puti, ang gandang tingnan. May binabagayin talaga. Sabi ko, pag 70 na ako, hindi na ako magkukulay ng buhok. Kaya ginodyo ko yung mga members sa church eh. Sabi ko, grabe yung ulan ngayon. Lumakad ako, naulanan ako. Alam mo, pagpasok ko sa bahay, itim na yung buhok ko. Akala namin, pastor, seryoso ka. Okay. Okay. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at tulungan. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung dalawang to, napakahalaga. Life is about letting God use you for His purpose. Not you trying to use Him for your own purpose. Alam nyo, bakit yung maraming tao gusto nila yung Diyos nila, Diyos-Diyosan? Bakit yung mga tao gusto nila yung Diyos nila, Diyos-Diyosan? May mata hindi nakakakita. May tenga hindi nakakarinig. May bibig hindi nagsasalta. May ilong hindi humihinga. May kamay hindi gumagalaw. May paa hindi lumalakad. Bakit gusto nila na yung Diyos nila, Diyos-Diyosan? Kasi ang gusto nila, yung purpose nila ang masusunod sa Diyos nila. Right? Right? O, dun sa landayan. Yung nagbibihis palagi ng damit, no? Ng Nazareno, yung itim. Yung talagang as in LGBTQ. Siya lagi nagbibihis. Ha? Binibihisan niya palagi. Pinapaltan niya palagi ng damit. Okay lang yon kasi hindi siya sisitahin. Hindi nga nakakapagsalta eh. Kung kayo si God, payag ba kayo? Ba't kailangan bihisan?
Hindi niyo ako kailangan bihisan. Ako nga nagbibihis ng mga bulaklak. Amen? Kaya gusto nila yung Diyos-Diyosan. At saka alam niyo yung mga lalaki na may problema sa ugali, sa Amerika, alam mo ang pinapakasalan nila mga manika na life size. Ang asawa nila mga manika, sinlaki ng tao. No, meron silang itim, merong maputi, kayumanggi. Pinapakasalan nila, asawa nila, manika. Yun ang asawa nila. Kasi ang gusto nila, sila lang masusunod palagi. Upo ka dyan, upo. Hindi nagsasalta. hindi nagagalit. Sunod-sunod sa kanya. At ngayon, yung mga robot na binibenta, ang gaganda. Pwede mo na maging asawa. Walang gagawin kundi sumunod sa iyo. Iyan ang dahilan. Tandaan natin, hayaan natin ang Diyos ang masunod sa purpose ng buhay natin. Hindi natin gagamitin ng Diyos for our own purpose. Amen? God has a specific plan for your life. And you'll never be truly fulfilled until you find it and follow it. So, palakpakan po natin na malakas ang Panginoon. Praise God. So, alam nyo na. Ha? Alam nyo na. Okay. Praise God. Praise God. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Ha? Let's pray. Salamat, Panginoon, sa mayaman ninyong salita. Pinakita niyo sa amin, Panginoon, kung anong nararapat sa amin na mga anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging balanse at hindi extreme. At salamat, Panginoon, na unawaan namin na kaya pala nakalagay sa Bible yung mga hindi pwedeng kainin para sa kalusugan ng iyong mga anak. Dahil ang plano mo, O Diyos, hindi lang kami espiritual, kundi ang plano mo, O Diyos, kami ay malusog, malakas. Pinahiram mo sa amin, Panginoon, ang buhay at kalakasan na aming taglay. At kung paano namin ginagamit itong buhay na ito sa magandang paraan, ito yung aming paraan ng pagpapasalamat at pagkilala na hiram lang namin ang aming buhay. Babawiin mo rin. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magsilago sa buhay pananampalataya, sa buhay espiritual. At hayaan mo, Panginoon, na kami ay mag-multiply. Magkaroon kami ng mga anak sa pananampalataya. At gamitin mo kami, Panginoon, sa pangangalaga ng mga bagong mananampalataya. Tinataas namin sa inyo si Pastor Nando. Patuloy na kalakasan at kalusugan sa kanya. Patuloy at lubos na kagalingan. Dinadalangin namin, O Diyos, ang nalalapit na evangelistic crusade na gagawin dito sa Taguig. In Jesus' name, ngayon pa lamang, Panginoon, ihanda mo na ang gawain na to. Mag-akay ka ng marami mga tao na tatanggap at kikilala sa iyo. Open the hearts and the minds of these people, Panginoon, and let them know you. Hayaan mong marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. At sila'y makaligtas at makakilala sa iyo. Gamitin mo yung mga anak na narito ngayon. At kung meron mang nandito ngayon na nag-aabuso ng kanilang katawan, hayaan mo na matuto kami mula sa mensahe mo. We are the temple of the Holy Spirit. Nasa amin nakatira ang Holy Spirit. Kaya itong katawan na to, iniaalay namin sa iyo lang. Pamumuhay namin for the glory and honor of your name. And in Jesus' name, muli, Panginoon, nire-rebuke namin at sinasawata namin itong bagyong ito. In Jesus' name, pahinain mo po. Pahinain mo po.
In Jesus' name, huwag mo hayaan, Lord, na marami pang masasalanta. Salamat po. So we give you praise. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name. Amen. Taas po natin yung ating kanang kamay sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. Be gracious to you and give you peace. Now and forevermore. Amen. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Magandang tanghali sa inyong lahat. God bless everyone.